Magandang araw kaibigan, ako si Ryan para sa Landas ng Pag-asa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay galing sa Mark chapter 16 verse 9 to 15. Kaibigan, nahatiin ko sa tatlong parts ang ating ebanghelyo. Una, sa Mark chapter 16 verse 9 to 11, nang muling nabuhay si Jesus, una siyang nagpakita kay Maria Magdalena at ito ay agad na ibinalita sa mga naging kasama ni Jesus. Ngunit nang kanilang mabalitaan na siya'y buhay at nakita ni Maria Magdalena, ay ayaw nilang maniwala. Ang papel na ito ni Maria Magdalena bilang unang ebanghelista ay napakahalaga. Sa kabila ng kanyang nakaraan, pinagkatiwala sa kanya ang mahalagang mensahe ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sa pamamagitan ng pagpili kay Maria Magdalena, pinakita ni Jesus na ang biyaya at pabor ng Diyos ay hindi limitado sa katayuan sa lipunan, kasarian o mga nakaraang pagkakamali. Binibigyang diin nito na ang sinuman ay maaaring maging instrumento ng Diyos para ipahayag ang mabuting balita. Pangalawa, sa Mark chapter 16 verse 12 to 13, sinasabi na ang sumunod na nakakita na buhay si Jesus ay ang dalawa niyang disipulo. Binalita rin nila na muli nilang nakita si Jesus. Subalit, hindi naniwala ang ibang disipulo ni Jesus. Ito na yung pangalawang beses na ayaw maniwala ng ibang disipulo na muling nabuhay si Jesus. Kahit may witness na kakilala rin nila, hindi pa rin sila naniwala. Malamang nagulat sa pangyayari at baon sa kalungkutan ang mga disipulo ni Jesus, kaya hindi nila kaagad matanggap ang posibilidad ng pagkabuhay muli o resurrection, kahit na may nagpapatunay na si Jesus ay nabuhay nga muli. Tulad ng mga disipulo, dumaan din tayo sa mahihirap na sitwasyon sa buhay. Sa mga ganitong sitwasyon, minsan mahirap maramdaman ang presensya ng Diyos. Mahirap din minsan makita ang mga nakaraang kabutihan ng Diyos sa atin. Ang pagkakaroon ng struggle o doubt sa ating faith ay bahagi ng ating buhay bilang Kristiyano. Ang faith o pananampalataya ay hindi ang kawalan ng pagdududa. Ito ay ang pagpili na magtiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagdududa. Pangatlo po, sa pagtatapos ng ebanghelyo sa Mark chapter 16 verse 15, sinabi ni Jesus, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha." Ang kawalan ng pananampalataya ng mga disipulo ay maaring nakaka-disappoint. Ngunit sinabi pa rin ni Jesus sa kanyang mga disipulo na ipahayag ang mabuting balita. Hindi nawala ang tiwala ni Jesus sa kanila. Kagaya ng mga disipulo at ni Maria Magdalena, alam ni Jesus ang kakulangan natin, ang mga failures o shortcomings natin. Ngunit nagtitiwala siya sa atin at kasama tayo sa tinawag niya na ipahayag ang mabuting balita. Kahit may kahinaan tayo, hindi ito dahilan upang ma-disqualify tayo sa pagsiserve sa Diyos. Sa halip, ito ay sign na mas mag-rely tayo sa ating Panginoon. Pagdasal natin, kaibigan, Lord, sumasampalataya ako. Tulungan mo ang aking kakulangan sa pananampalataya. Kung kayo po ay na-bless ng napakapayak na reflection na ito, paki-like at share sa inyong mga kaibigan sa Facebook. Kami rin po ay nasa YouTube, Instagram at Spotify. God bless po.